Hello mga kasari, magandang hapon sa inyong lahat. So for today's video, another tips and strategy ang isa-share ko sa inyo kung paano makaipon. Ito guys, posible bang makaipon tayong mga tindera lalo na kung maliit lang po yung ating tindahan? Posibleng-posible po yan mga kasari. Diba, dire-diretso na yung vlog natin. Posibleng-posible po yan basta focus lang po tayo sa ating goal. Yan yung number 1 guys. Para tayo ay makaipon, mag-focus lang po tayo sa goal. Dapat lagi pong nasa utak natin ang pag-iipon. Kasi guys, hindi lang naman basta tayo nagtitinda yung ma-provide yung mga pangangailangan natin. At the same time, kailangan din pong makaipon po tayo. Parang pinaka-reward na po yan natin sa sarili natin, yung makapag-ipon tayo kahit kaunti. Na kahit sabihin yung maliit man yung ang mga tindahan natin, napakasarap sa pakiramdam na kung sasabihin man ng iba na ang liit naman ng tindahan nun pero nakakaipon siya. 'Di ba guys, nakakatuwa na pakinggan 'yon. Tapos nakikita pa nila na umaasenso ka kahit maliit lang yung sari-sari store mo. Kaya maganda po na lagi po tayong nakapokus sa goal po natin. Ano-ano nga ba yung mga goal natin sa buhay? Syempre iba-iba po yan mga kasari. Meron yung goal nila, makabili sila ng sasakyan. Meron naman yung goal nila, makapagpagawa sila ng bahay. Yung iba naman, ang goal nila, magkaroon ng second branch ng sari-sari store. Marami iba-iba yung kanya-kanya nating goal sa buhay. Pero ang mahalaga, meron tayong patutunguhan. Alam niyo yun mga kasari, sa pagtitinda natin, lagi nating iisipin na parati tayong may goal para magsumikap tayo parate sa araw-araw na ating pagtitinda sa ating kanya-kanya mga tindahan. Second, dapat madiskarte ka. O sabihin nyo na hindi naman sinabi basta ang sabi, maliit. Maliit ang tindahan. Kung posible ba daw na makapag-ipon kung maliit ang tindahan. Hindi naman sinabi kung kukunti ang laman, kung marami ang laman, 'di ba, ng tindahan, yung mga paninda. So, kung madiskarte ka, kung maliit yung tindahan mo, gagawan mo yan ng paraan. Gaya nito guys, tindahan ko. Marami nagsasabi sa vlog, ang laki daw. Pero kung makikita nyo sa personal, yung tindahan ko, talagang minaximize ko lang yung space. And then, talagang madiskarte ako na nagdagdag ako ng siomay at siopaw na paninda dito sa tindahan. Kaya nadadagdagan yung kita at income natin dito. Ganun dapat lagi mga kasari yung mindset natin bilang isang tindera. Hindi lang tayo basta nakapokus sa pagtitinda, yan mga groceries, sigarilyo, alak, soft drinks, ganyan. Hindi lang tayo basta magpopokus sa ganong mga paninda dahil dumarating talaga yung time, yung panahon na pagkatumal. Lahat tayo nakakaranas ng tumal, kaya kailangan po talaga nating maging madiskarte sa buhay. Para kahit sabihin man po nila na maliit yung ating tindahan, ay nakakapag-ipon po tayo. May another source of income po tayo. Dahil sa mga panahon ng tagtumal, maliit din po yung kita ng ating tindahan. Lalo na po kung bread and butter po natin. Napakahirap po talagang mag-ipon kung maliit lang po yung tindahan natin, tapos kukunti lang din yung laman ng tindahan natin po, di ba? Pero mga kasari, kung maliit man yung ating sari-sari store, ang pinaka main goal natin is huwag nating pababayaan yung mga fast moving items. Yan yung mga mabebenta sa ating tindahan. Yan yung hindi tayo dapat magpawala kasi yun yung parating hinahanap ng ating customer. Ano ba yung mga fast moving items sa tindahan? Andyan na guys yung mga condiments, pang-ulam, delata, bigas, asin, basta guys, kape, tuyo. Yan yung mga fast moving items and yan yung mga mabebenta na parating hinahanap sa atin ni customer. Harina, cornstarch, asukal, paminta, bawang, sibuyas. Yan yung hindi tayo dapat magpawala. And then, at the same time mga kasari, kahit maliit yung ating tindahan, i-make sure natin na puno ito. Alam niyo yun guys, parang one-stop shop na kahit maliit yung tindahan nyo, nandiyan na lahat. Yung kulang na lang ay parang maging palengke ka na, ganon. Kahit maliit yung tindahan mo, yung hindi siya magmumukhang magulo,
yung naaayos nyo pa rin guys, yung pagkaka-display, ganyan. Meron kasi guys, maliit ang tindahan, medyo kumpleto, pero sobrang gulo. Yung kapag may bumili, na kunwari, karayom, hindi na alam kung saan kukunin kasi hindi niya alam kung saan niya siniksik. Kasi nga, halo-halo yung tindahan. Huwag tayong ganun guys. Kahit maliit yung tindahan natin, panatiliin po nating malinis ito. Kasi gustong-gusto din yan guys ni customer yung malinis at maaliwalas na tindahan. And then, ano pa ba? Kahit maliit ang tindahan, posibleng makaipon. Basta matipid ka. Alam niyo yun guys. Yung wala kang masyadong luho. Oo nga, maliit tindahan mo, mabenta yung tindahan mo, pero maya't maya may dumarating kang deliver, kaliwat ka ng Shopee, Lazada, sa isang araw, 3 parcel yung dumadating. So, hindi ka talaga makakaipon nun, 'di ba mga kasari? So, iwas-iwasan po natin yung mga luho po natin, mga kasari, kasi dapat yung mga binibili po natin is yung mga kailangan talaga, yung mga needs. Tsaka na tayo bumili ng wants natin kapag medyo may labis na sa pera natin. Alam nyo yon, maging ano tayo kung mag-isip, yung as an adult, ganun, huwag tayong isip bata. Iakma natin yung kilos at gawa natin base sa edad natin, ganun. Meron kasi guys, habang tumatanda, lalong nagiging isip bata, parang hindi marunong mag-isip. Meron naman yung mga bata pa talaga, pero matured namang mag-isip, ganun. So, ganun lang pong i-apply natin talaga para makaipon po tayo, ayan, bilang isang tindera. And kung maliit man po yung income or kita ng inyong sari-sari store sa araw-araw, gaya nitong tindahan ko, hindi naman kalakihan talaga yung benta ng tindahan ko mga kasari, kung alam nyo lang. Kaya din nagdagdag ako ng siomay at siopaw, kasi malaki din ang kita ko guys sa siomay at siopaw, at sa panahon ngayon sobrang mabenta po ng siomay at siopaw. Nagtumal lang siya nung magpapasko and after nung New Year. Ayan, yan yung medyo tumumal, pero ngayon mabenta na po ulit ang ating siomay at siopaw. Parati kasing naghahanap sila ng merienda, pwede rin naman nilang ipang-ulam ang siomay. Ganon yung nagiging saysay ng siomay at siopaw dito guys. So, ano pa ba masishare ko sa inyo? Kahit maliit ang tindahan, syempre ito guys, on the spot na vlog na, wala na akong nakasulat pa man dito. Ang nakasulat ko lang dito is yung title ng ating vlog, kasi ano guys maganda na napapag-isipan nating maigi yung title ng ating vlog, yung magiging malaman, alam niyo yun guys, yung magiging interesting na mapapaklik si customer kapag nakita nila yung title. And syempre maganda rin na maganda yung thumbnail natin. Ayun, 'di ba? Tips na rin sa mga small YouTuber, 'di ba, kung saan-saan na pumunta yung topic natin. So, ayun guys, wala namang imposible. Lalo na kung nasa isip mo talaga ang pag-iipon. Gaya nga guys ng ginagawa ko, ako nag-iipon ako kahit 5 pesos a day. Ayan, napakita ko naman yan guys, na vlog ko na yan. 5 pesos yung itinatago ko hanggang December 24 yan, yung paghuhulog ko dyan sa Alcansya. So, wala pa naman siyang paglalaanan, maigi na rin na nagsusok-sok tayo para kung kailanganin man natin, meron tayong madudukot, 'di ba mga kasari, na hindi maapektuhan yung sales ng ating sari-sari store. Yung iba kasi guys, talagang sa tindahan lang talaga umaasa. So kapag nagkasakit yung anak nila, kailangan nila ng pampa-check up, ganyan, sa sales ng tindahan sila kumukuha. So lalo na kung wala tayong pang-abono doon, 'di ba? So malaki ding ano yun sa tindahan natin, 'di ba po mga kasari? Kaya kailangan din po talaga na magaling tayo ding mag-budget. Alam niyo yun guys. Yun din guys, yung isa, yung dapat para makapag-ipon po tayo kahit maliit yung ating tindahan, yung magaling po tayong mag-budget. Especially kung bread and butter po natin
itong sari-sari store, yung maliit nating tindahan, dapat marunong po talaga tayong mag-budget. I-base po natin sa kita ng tindahan yung gagastusin po natin buong araw. Gaya nga po ng ginagawa namin dito ni partner, guys. So, nagre-range lang yung gastos namin to, nag-start siya sa 150 to 200 pesos a day. Dapat ganun lang yung magagastos namin. Kasi nga, hindi naman po talaga kalakihan yung sales ng aming sari-sari store. So, yun lang mga kasari ang masashare ko sa inyo na tips and strategy para makaipon po kayo kahit maliit lang po yung inyong tindahan. Thank you so much for watching mga kasari. I hope nag-enjoy po kayo dito sa aking vlog at may natutunan po kayo. Happy selling po sa inyong lahat and God bless po. Bye guys!